sa coverage sa labas, parang once, twice lang kami nakita ni Julius, Asian TV Awards, tsaka sabi niya nasa Reno, nakita daw kami. Tapos, si Yeng, hindi talaga kami. Pero si Yeng, magkasama kami sa isang group, Bible group, ang pangalan niya, Not So Small Group, NSSG. Yung NSSG, maliit lang kami na nagsimula, siguro mga 5-6 lang kami. Tapos nabuo na siya ngayon ng mga 20 plus. Ano siya, mga advertising, marketing, media people na parang 12 noon. Kung pwede ka mag-attend ka. Tapos sharing ang kwento mo about experience kay God. So yun yung doon kami magkakilala. Parang sila Tita Winnie. So parang may circle din kayo na common friends. Sir, how about the family? Ano yung naging reaction nila? Kasi sabi mo, di ba, retired ka na tapos biglang balik trabaho ka. Feeling ko, si Marlon, feeling ko na-excite naman siya. Kaya nga sabi niya kanina, di ba, narinig niya, ayusin mo yung polo mo. Diba? Yung mga bata, nakakatawa kasi wala silang masyadong idea or memory nung nasa coverage ako eh. Wala eh. Kasi yung picture dyan sa libro, ang liliit pa nila. So, nung year-end report na ginawa ng TV5, parang in-air yung 31. So, pinanood ko, nakinood sila. Nakita ko yung reaction na natuwa sila. Na excite sila dun sa idea na, nasa TV ka na ulit. So, I guess masaya sila dun sa idea na yun. Kasi, nung reporter ako, syempre, minsan mananalo ng awards, ganyan. Ginawa ko kasi, tinabi ko talaga sila lahat. As in, kung ganyan, dito kayo sa Kahon, dinala ko sa amin, sa San Pablo. Nandun lang sila. Tinabi ko lang iniwan ko lang sa bahay yung parang oblation, and then yung trophy ng TOYM, TOYM, na nabagsak nila at na chip pa yung So, wala silang idea kasi ayoko din na parang sila na, ay naku, gusto kong mag-reporter, wag na mag-reporter. Magano ka na lang, diba? So, wala silang idea, and ngayon parang nakikita ko na excited sila kasi yung Agri Show medyo, syempre di naman masyado pambata yun. Pero ito more generic yung crowd. News, minsan kailangan din nila sa school news. Tapos kahit hindi ko siya i-highlight sa bahay, yung teachers nila, congrats na babalik na yung dad mo, yung classmates nila, I saw your dad sa ganito article, papakita article. Tapos tatanungin ako, ano to? Parang, wala yan, basahin niya. Dina-downplay para. So yun, may excitement akong na-send sa kanila. And ang kaibahan is lighter yung scale unless itapon ako somewhere, pero hindi na siya yung daily talaga na ratsyada talaga yun. Ratsyada. Talaga wala ka ng oras, wala kang Pasko, wala kang birthday. Yun yung kaibahan. And reaction sir ng mga kapuso, reporters, friends ng mga kaibigan mo sa kapuso. Ano ba reaction? Marami akong mga, especially mga crew, mga nakasama ko, congratulate. Kasi talagang yung mga cameraman ko, taon ko, parang mga kapatid, naging mga kapatid ko na sila eh. Sabihin, 13 years, 5 years ko nakasama, 2 years, ganyan. So, sabay kaming tumanda, kumbaga. Alam nila yung mga story, mahirap, yung gumawa ka story, pag uwi mo, may memo ka pa, ganun. So, lungkot at hirap, alam nila yung ganyan. Nagko-congratulate sila, masaya sila. And, yung mga... Si Pia Babinati ka. Kasi yun ang madalas mong kasama, di ba? Si Mami P. Congratulate talaga siya. So, I guess,
masaya naman sila. Yun ang... Wala bang gustong sumunod, sir? May nagparamdam. Meron na talaga. Meron na, pero tingnan natin kung anong plano. Yung mga tipo, paano ba pumasok siya? So how's your first day, sir, with TV5? Sa Monday pa lang ako talaga sa sali. Start. And may dry run, 6:30 yung newscast, so magda-dry run kami at 3 p.m. But, ayun nga, nakapag-produce na ako ng isang storya and then po-produce ulit ako. So, yun. And, na-expect ko na Tuesday, January 9, lalabas nila ako sa Quiapo. Sir, kinakabahan po kayo sa first day? Oo nga, hindi na ako nabahan. Totoo, nakabahan talaga. Kaya sabi ko kay Disappear, sabi ko, pwede bang pumasok? Magpa-practice lang. Totoo. Agahan ko. Sir, paano niyo kaya approach yung storytelling niyo this time around since ibang-iba na yung media landscape? Is the culture in TV5 different? Yeah. Hindi ko pa masabi. Yung mga kasi tao, you've marami done production eh. Yes, yung mga tao, marami akong kakilala. And alam ko na mababait sila. So, in terms makakasama mo rin sa mga coverage na. In terms of culture, talagang alam ko yung values na meron din sila. Kasi pagdating sa storya talaga. Di ba? Yung in terms of writing ulit, paano ko siya ipe-present? Siguro yung the way na nagsulat ako ngayon, yung unang story ko, i-develop ko pa siya na mas maikli, mas madaling maintindihan kasi nga iba na siya yung social media ang lakas, iba na siya. So ibang attack yung pag-iisipan ko. Kailangan ko lang siya ma-observe kung paano. I guess yung kultura sa TV5, hindi ako mahirapang mag-adjust. Nakikita ko siya nung ang TV5 kasi sleeping giant siya. Mukha siyang maliit, no? Pero sleeping giant siya. Alam niyo, parang hindi siya katulad nung nagsisimula ako na talagang maliit kami as compared to ABS. Pero yung ABS kasi diniskartehan namin in such a way na kung walang generators, may satellite kami pero walang generators, sige, kuha muna tayong tindahan, bayaran muna natin, makisaksak tayo. May diskarte siya. Wala man kaming chopper, no? Pero kami yung on the ground. Nakikita namin yung kung aksidente yan, yung details ng storya. Pero yung kalaban, nauna nga doon, pero kami yung pag pinanood mo, detalyado. So, hindi, ang nakikita ko is, kailangan yung approach sa pagsusulat would be, hindi siya boring kasi iba na yung crowd, di ba? Iba na yung crowd. Kailangan pang YouTube short siya, yung ganung materyales, yung mga pang TikTok, di ba? Kasi pag tinignan ko rin yung mga anak namin, ganun sila eh. Hindi sila uupo ng matagal pero gusto lang nila makuha yung idea. Di ba? Gist ng story. So, kailangan ganong style. Pero kung paano siya, kailangan ko lang i-observe. Kailangan kong i-evolve yung style as diba, nagpo-progress siya. Nag-iipon ka na ba ng dad jokes these days? Because of that? Nag-iipon ka na ba ng jokes beforehand? Hindi pa naman. Sir, how exclusive yung contract mo with TV5? Like, pwede ka bang gumawa ng sarili mong show outside
the network, like a vlog, mga ganun. Pwede, allowed. Wag lang yung, syempre, network, other network. Pero, for example, it's outside the country, or within dun sa prod company namin, or vlog, pwede rin, parang allowed naman siya lahat. Kasi nga, existing na siya prior dun sa, and nilatag ko naman siya lahat. Meron po akong ganito, ganyan. So, very transparent naman ako. Hoping nga na i-reject nila yung... Clear ko lang, kasi nabanggit mo una, weekend. Pero, daily ba or weekend lang yung... Dati yung unang offer is weekend. Tapos naging daily. Okay. Naging daily siya. Sir, any chance po magkaroon ng documentary show? Mag-yes po ba kayo agad? Hopefully, kahit parang special once a year. Kasi may mga story ideas na rin ako na nakikita. And maganda siya kasi ma-introduce ulit. Pag long form kasi marami kang madidiscuss na topic, so very informative siya. Nandun pa rin naman kayang sulatin, so I guess pwede mangyari. Sir,